ng anak mo, kapalit ng buhay ni Sarah. Isn't that good deal? Tinatakot mo ba ako, Nicholas? Baka nakakalimutan mo, hindi naman kami ganun ka-close ni Vanessa. Ma! Anong ma? Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Ilang beses mo ba ako initsakwera sa mga plano mo, ha? Di ba kita sagwan mo pa ang leche mong kabit kesa sa akin? Gaga ka? So ganun na lang, ha? Hahayaan mo na ako mamatay ngayon? Let me think about it. The answer is, yes. Why not, Vanessa? O nagbibiro! Hindi rin ako nagbibiro. Go ahead! Pull the trigger! Nang makilala na ni Vanessa sa San Pedro, gago! Nakakalok. Paano nakita kayo ng multo? Ano naman nakakapagtaka ko makakita ako ng multo? Eh, sementeryo ito! Kasi naawa ako sa kanya. Kaya lang hindi na ako naawa sa itsura niya. Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Ha? Sa lagay na yan, ikaw ang mabuti! Dapat alam mo yung kilos at galaw mo kung nalita mo. Sensitive ka. Ito parang halimaw naman na anak ito. Sino ba talaga ang masama? Ako! Ako ang masama ngayon? Ha? Sige nga, magsalita! Nag-cellphone po siya. Ang yabang mo, angas mo ah. Magsalita ka! Ikaw hindi ka masama? Ha? Ang angas mo ah, mata. Ba't mo ako siniko? Ba't mo ako sisikuhin? Ano gusto mo sabihin? Ako ang mapasama nito! Kasi naawa ako sa kanya. Kaya lang hindi na ako Ang naawa. ganda ko! Palitan mo pa akong sinilas utos ng babae mong biyona, oh! Ako na nagtatrabaho. Ako na nagmamalingki. Ako papalutuin niya. Sabi niya, Ma, pakis ka pwede, kiss, sir. Pagkatapos, mag-alas 5 na ng hapon, wala ka pa. Nasaan ka? Nandoon ka kay lola mo. Sinong lola? Yung minahal niya na ngayon na byuda. Break mo na break. Break in dance. Baka namang kulang ka sa Jer. Jer, bigyan ng robas. Hindi na yan mag-sir. Doon na yan sa byuda. Oh. Kasi magaling daw mag-ipit-ipit, sabi pa naman yan. Nandiyan, nag-away na kami. So ko na naman ako sa kanya, love ko na naman siya, sir. Eh, sir, magluluto, kalukuhan. Tapos, sir, nakubad siya na, pinaygan niya ako sa dibdib niya. Sabi niya, sir, huwag ka tumo. Sorok, hoy, nabuhok ko lang yun, sir. Ano naginip? Magaling daw yung babae na byuda magsipsip. Tapos, hinabakan ko yung kaya kasabi niya, tingnan mo. Oy, oy, oy. Minahal kita, kahit pangit ako ngayon. Nung una, ang ganda ko. Minsan, yung pinapag-awayan namin, yung ano, Sir. Ano po Jer, Jer? Ganyan lang, sir. Ay, di ba nung kung payot sa imo, kaya hindi mo titi ng atina. Oh, sus. Pop. Huwag mo ko tawanan. kasi siyempre, pagod tayo sa trabaho, sir. Hindi Wow. naman lahat ganyan eh. Pagod kay may babae na. Biyuda pa. Nangatay, ani mo buto. Kagid diri. Alam mo ni pasipsip mo sa akin, ano ko gago? Ang sandali lang. Okay. Mapatapusin natin si Sir. Sige, sir. Sasagutin ko lahat paratangin sa akin. Kanya ko sa dibdib niya. Sabi niya, sir. Huwag ka tumo. Sorok. Hoy, nabuhok ko lang yun, sir. Ano naginip? Nanaginip, sir. Magaling daw yung babae na byuda magsipsip. Tapos, hinawakan ko yung kanya kasabi niya. Tingnan mo. Oy. Ay, wag ka tawa-tawa. Kagaling, palakpakan. Gago, sinong taong manakit na walang dahilan? Inapakan mo pagkatako, tapos pag manligaw ka sa mga babae mo, sinisiraan mo ako. Kahit mother ko, magkasalita ngayon sa Pagsalita cellphone. ang nanay mo ngayon, anong alam ng nanay mo? Katabi mo ba? Alam ng Sa bahay nanay mo, natin? alam. Akala ko Buwan sa niya. ikaw, nakahiga ka sa dibdib niya. Tapos sinasakal pa ako. Tapos abang natutulog ako, hindi ko alam, binubuksan na yung ano ko. Usually, anong dahil ba't kayo nag-aaway? Things never mind that. Kahit PWD ko, ilalaban ko ang aking pagkarapatan na pag inapak-apakan mo ako. 4 na babae may OFW ka pang ginago. Tapos maghabol pa yung kay pakulong ka, pinirahan mo. Binantaan mo pa. Kaya hindi kami umuwi isang sa bahay. Kasi binasag niya ang cellphone ko. Inamu-amo niya ako. Hinulog niya ako doon sa second floor. Tapos yung OIC sabi, huwag mong saktan si Ate Ami, babae yan. Asawa nga niya dati ninakit, napaya siya. Huwag mo sabihin ako sinungaling. Ayan yung motor, yan lang ang dala ko. Ha? Ito yung isis mo bilang evidence. Ito ang sinabi mo sa akin na ikaw magbabayad, sweet pa tayo.
nung panahon ng me. Hanggang 17 years. Ayan, pirmado ko. Iyan, binigay mo. Nanakawin ko yan? Anong palagay mo sa'yo? Magnanakaw? Magnanakaw ako, ikaw magnanakaw ng puso ko. Okay? Alright. Ito ang dahilan. Ano Ang po yan? sabi niya, may lagnat siya ang bibi namin. Maganda nagsang anak niya. Wala din siya kapatid na babae. Sabi niya, Pa, si bibi, bili mo ng gamot. Kaya nangangatog. Alam mo naman, masipag yung anak natin na nag-isa. Sabi niya, oh, sige, bibilihan ko yan, ma. Mayaman yung babae, nagdikta, i-medical daw. Hindi sana siya medical. Siyempre, kay Rex, ang anak niya, na-spoiled niya, na nag-isa siya. Ang liquid na yung Biosisic paracetamol, yung mahal kita. Pero mula ulo hanggang pa, pero ngayon, no things never mind that. Kahit PWD ko, ilalaban ko ang aking pagkarapatan na pag... So, ano na tumulis ako makakap. Nagtagalan talaga ako sa'yo eh. Matagal ko nang iniisip to eh. Sa daming gwapong lalaking mangliligaw mo dati, bakit ako pa talaga ang napili mong pakasalan? Eh, hindi naman ako kagwapuhan. Para sa akin, hindi naman ako namimili ng gwapo, pangit. Eh, bakit nga ako ang napili mo eh? Yun ang pinagtaka ko eh. Anong nagustuhan mo sa akin? Gusto mo ba talagang malaman? Oo naman, siyempre. Para panatag na rin ako. Ang haba kasi ng tila ko. You're the best. You're the best, ha? Lang nagkuha ng divorce din. Divorce. Yes, divorce. Divorce. Pushing the car because our car damage. I just explaining first. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. The truth will set be free. Will na, lalabas ang katotohanan. Yes, I don't know if this is true or false. Because silang nagkuha ng divorce. Shari, basahin mo muna ang sinabi ni Ma'am Eva. Sabi po ni Ma'am Eva, Laksan mo. bukaw. Oh. Parang kalsada yung kilay. Sabi po ni Ma'am Laarni Covero. Parang Sorry, pero ang selfish mo. Ano naman? Ipakulong ko na lang sila sa kabit niya. Kasi nung unang punta mo rito, gusto magkabalikan kayo ngayon, pakulong na lang. Okay. Ayaw mo na talaga mabuo yung pamilya natin. Nag-iwalay na lang po sila ng boyfriend niya. Balikan niya na lang ulit ako. Joke lang. Ingat ka palagi. Ingatan mo sarili mo. Hindi kami maghiwalay nung di yung katulad mo. Oh. Meron nga dyan, sabay na ligo, nag-iwalay pa eh. Huwag mong kasalita ng bato. Dati nga kala natin hindi na tayo mag-iwalay, pero nag-iwalay tayo. Nice one. Nice. Hindi po ba kayo magpakulong? Oo, papakulong ako. Papakulong ka. Tatawag po tayo ng pulis po ngayon. Bukas kaya? Hindi naman. Ikaw hinalay, nasaan yung mga sugat mo? Pagdating ko po. Kasi kahapon lang to, di ba? Opo. So kung... Hindi na po ako pumalag eh. Yakap-yakap ko po yung unan habang siya. Ay, Nakahigala ko, nakaganon lang ako. Umiiyak ako. Sige, lang siya. Hindi na ako pumapalag eh. Una nang yakap niya. sandali lang, ma'am. Meron bang tinututok sa yung kutsilyo? Wala naman siya tinututok. Oh, meron bang pagbabanta sa'yo? Ayun, yung binabanda Hindi, niya. yung banta na papatayin kita. Wala. Oh, meron bang puwersa na ginamit? Hindi naman siya pumersa. Oh, there's no rape there. Ang rape is pag ginamitan kanya ng puwersa, ginamitan kanya ng pananakot, tinutukan ka ng kutsilyo, lahat sabi mo wala. So walang rape doon. Sir, madagdag ko ba, sir? Nung inalik-halikan ko siya sa dibdib, sabi niya, isara mo muna yung pinto. Women. Ikaw, Ako na mag-DIY. Kadalasan kasi yung ibang ginagawa ding book press ay gumagamit lang sila dito ng mga chopping board. Maliban nga sa mga chopping board na to, bumili nga rin ako ng screw at ang tawag nga dito ay wing nut o yung iba naman ay tinatawag tong butterfly screw. Dahil hindi ko nga alam ang tamang sukat, napakahaba pala nitong aking nabili. Pero syempre, ito nga ang dahilan kung bakit napakalakas ng loob ko mag-DIY. Dahil meron nga drill si tatay. Kailangan kasi itong butasan para nga mapasok yung mga screw. Kaya tara, samahan nyo nga ako magamit ang aking DIY book press. Madalas nga ang ginagamitan nga ng padding glue ay ang mga ganitong klaseng size ng template na A5 size.
Ito na nga yung kinalabasan ng aking DIY. Nagbutas nga kami ng 4 para malagay namin dito yung mga screw. At importante nga itong mga screw dahil ito yung nagbibigay ng higpit para mas maging malapat nga yung mga papel. Kapag nagpapating glue nga ako, naglalagay nga ako sa unahan ng mga scratch paper para hindi nga madumihan yung cover o kaya naman yung pinaka-product. Bago nga natin yan ipasok sa book press, kailangan nga natin yan taktakin ng maraming beses para lalo siyang maging pantay. Di nga tulad dun sa ginagawa ko nung una, dito nga hindi ka na kailangan maglagay ng mabibigat na bagay. Dahil ito na nga ang mga screw ang naghihigpit sa kanya. Tapos ganito nga ang padding glue ang aking ginagamit dahil mas maganda nga at mabilis siyang matuyo at gagamit din tayo dito ng brush. Meron nga ako napanood na tutorial na nagka-cutter nga sila dito sa mga papel bago maglagay ng padding glue. Yun na rin ang aking sinusunod dahil sabi nila mas nanonood dito yung padding glue kaya mas lalong tumitibay yung pagdikit niya. Napansin ko na nga lang na mali ako ng pagkakalagay ng papel dahil dapat medyo nakausli siya o nakalabas para mas maayos nga yung paglalagay natin ng padding glue.